Magkapatid kami. Hindi lang nagkataon na magkamukha kami. She was really Emo twin. Ang taong naging dahilan ng pagiging miserable ng buhay ko. At ang taong umagaw ng taong mahal ko. Ay iisa lang. Kinuha niya na ang lahat sa akin. At panahon na. Para ibalik ko sa kanya ang lahat ng paghihirap na dinadanas ko. I confronted Emo parents. Kailan niya balak sabihin sa akin na si Tisha ang kakambal ko? Padabog kong ibinigay sa kanila ang DNA test result. Hindi ba't hindi ka rin naman natuwa? Noong sinabi naming nakita na namin ang kapatid mo. Bakit ngayon ay nagagalit ka? Sagot ni Dad. Sinong matutuwa, Dad? Inagaw niya sa akin si Sander pati na ang anak ko. Mang-aagaw ang babaeng yon. Walang inagaw sa'yo ang kapatid mo. Wala siyang alam. Ikaw ang nang iwan sa pamilya mo. Kaya bakit isisisi mo sa kapatid mo ang lahat? Sagot ulit ni Dad. Kahit kailan talaga. Ay kampi sila kay Maureen. Inagaw niya pa rin ang mag-ama ko. Kahit ano pa ang sabihin niyo. Mula pagkabata ay inagaw niya na ang lahat sa akin. Pati ba naman sina Sander at Chloe? Anak, tama na. Walang inagaw sa'yo ang kapatid mo. Matagal siyang nawalay sa atin. Kaya hayaan mo naman siyang maging masaya. Sabi naman ni Mommy. Hayaan? At ano, siya lang ang maging masaya? Akin ang mag-ama ko. Akin lang sila. Mahal niya ang anak mo. At mahal din siya ni Chloe. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa kanila. Hindi mo na maibabalik ang nakaraan. No way, Mom. No way. Sana isipin niyo rin ang kaligayahan ko. Kahit ngayon lang. Hindi yung puro si Maureen. Sana namatay na lang siya. Sinampal ako ni Mommy. Yon ang unang pagkakataong pinagbuhatan niya ako ng kamay. Sumusobra ka na, Cholin. Umiiyak na sabi ni Mommy. Hinawakan niya ang dibdib niya na para bang nahihirapan siyang huminga. Nataranta si Dad. At mabilis niyang tinawag ang mga katulong. Pinanood ko lang silang nawala sa paningin ko. Ang dinig ko. Dadalhin nila si Mommy sa ospital. Tulala akong napaupo sa sofa. What have I done? Tisha POV. Nasa kwarto kami ng asawa ko, nagpapahinga. Kakapatutulog ko lang sa kambal. Dahil kahit maiyaya ang mga anak ko, mas gusto ko pa rin na ako ang nag-aasikaso sa kanila. Tired, hon? Tanong ni Sander. Hindi naman. Medyo lang. Niyakap niya ako. Thank you, hon. Maswerte ako. At ang mga anak natin. Dahil ikaw ang ina nila. He then kissed me on the cheek. Kinilig naman ako. Mahal ko kayo. At masaya akong inaalagaan kayo. Niyakap ko siya pabalik. I love you more, Mrs. Tisha Alexis Rosales. Bagay na bagay talaga ang apelido ko sa'yo. Sabi niya sa kanya ako, hinalikan sa labi. Agad naman akong tumugon. I've missed this, hon. I've missed you. Thank God you're back. Ibinaon niya sa leg ko ang mukha niya at mahigpit akong niyakap. Alam kong na-miss mo ako. Pero hindi ako makahinga. Nakangiting reklamo ko. Huwag mo akong tinutukso, hon. Sabi niya sabay kindat sa akin. Hep. Hep. Ni hindi pa nga marunong gumapang ang kambal, Alam ko na kasi ang binabalak niya. Sisk. Han. Matagal pa akong hihintayin natin silang gumapang. Please, isa lang. Mabilis niya akong hinalikan ulit. Behave, Daddy. Natigil ang pag-uusap namin nang nag-ring ang cellphone niya. Bumangon naman siya at sinagot ang tawag. Puro opo at say po. Lang ang naging sagot niya. Tapos may kinumusta siya. Maya-maya ay ibinaba na niya ang tawag. Saka seryosong humarap sa akin. Hon, bakit? May nangyari ba? Kabado kong tanong. Hon, it's about your parents. Yung tunay mong mga magulang, nahanap ka na nila. Ano raw?
Kilala niya ang parents ko. Paano? Kilala mo sila? Gulat kong tanong. Nasa ospital ang mommy mo ngayon. Hindi pa dapat nila sasabihin sa'yo ang totoo. Pero may nangyari kasi. Ospital agad? Ni hindi pa nga kami nagkikita. I want to see them. Gusto ko silang makilala. Niyakap ako ni Sander. You will, hon. Pupuntahan natin sila agad. Tandaan mo, kahit anong mangyari. Nandito lang ako sa tabi mo. Mahal na mahal kita. He then kissed me on the forehead. Nagbihis kami at ibinilin ang kambal kina Mommy Sandra at Ate Marga. Gustong sumama ni Chloe pero hindi na namin siya isinama. Dahil hindi rin kami sigurado kung ano ang sitwasyon sa ospital. Mas lalong tumitindi ang kaba ko habang papalapit kami sa ospital. Hinawakan ni Sander ang kamay ko. Mabuti silang tao, hon. Just relax. Kung batukan ko kaya siya, ba't hindi niya nalang kasi sabihin kung sino sila? Pumasok kami sa isang kwarto. At nagulat ako nang nakita ko sa loob si Tito Mauro. Nakatayo sa gilid ng higaan ni Tita Connie. Mabilis ko silang nilapitan. Tita, anong nangyari? Inatake ako ng high blood, anak. Sagot ni Tita Connie. Hindi sana bago sa kin ang pagtawag niya ng anak. Pero ngayon lang nag-sink in sa kin ang lahat. Lumingon ako kay Sander. At mukhang nakuha niya ang nais kong itanong sa kanya. Tumango naman siya. Iha, marahil alam mo na ang totoo. Ikaw si Maureen, ang nawawalang anak namin. Kay tagal ka naming hinanap. Nakalulungkot lang na hindi mo na kami maalala. Bata ka pa rin kasi noong nawala ka. Paliwanag ni Tito Mauro. Sila ang mga magulang ko. Ang mga taong kumupop sa akin noong nangailangan ako ng tulong. Kaya pala magaan ang loob ko sa kanila. Ibig sabihin may kakambal ako. Yung mga bata sa picture ay ako. At ang kakambal ko. Anak, patawad at hindi namin agad sinabi sa iyo ang totoo. Natakot kasi kami sa magiging reaksyon mo. Baka kamuhian mo kami. Pero anak, hinanap ka namin ng daddy mo. Walang araw na hindi ka namin inalala. Kay buti ng Panginoon dahil pinagtagpo niya tayo. Sabi naman ni Tita Connie. Nilapitan ko si Tita Connie, ang mommy ko. Umiiyak na kasi siya. At baka makasama sa kanya yon. Hindi ko man po alam ang dahilan ko. Bakit tayo nagkalayo? Wala po akong galit sa inyo. Lalo na at nalaman kong hinanap niyo ako. Napatunayan ko na yon. At alam kong nangungulila sila sa kin. Ganoon din naman ako sa kanila. Niyakap ko ang ina ko. Mommy, kayo ang mommy ko. Umiiyak na niyakap niya rin ako. Ako nga, anak. Ako si mommy. Mahal na mahal kita. Mahal ko kayo ng kakambal mo. Pinahid ko ang mga luha niya. Wag na po kayong umiyak. Makasasama sa inyo yan. Nandito na naman po ako. Hindi na ako mawawalay sa inyo. Niyakap din ako ni Daddy. Mahal na mahal kita, anak. Nagkita na rin kami sa wakas. Panigurado ay matutuwa ang kinalakihan kong mga magulang sa magandang balitang ito. Alam kasi nila kung gaano ko kagustong makilala ang tunay kong mga magulang. Minahal ko na po kayo bago ko pa man nalaman ng mga magulang ko kayo. Ngayon ay masasabi kong kumpleto na ako. Nakilala ko na sila. At makikilala ko na rin ang kakambal ko. Nagkwentuhan kami ni na mommy at daddy. Nakapaninibago. Pero maasanay din akong tawagin sila bilang mga magulang ko. Nalaman ko rin kung paano ako nawalay sa kanila. Marahil daw ay napunta ako sa bangka na yun. Magkatugma kasi ang kwento ko. Kung paano ako napulot ng kinilala kong tiyuhin. Masaya akong malaman na hindi nila ako inabandona. At nahinanap nila ako. Ngayon alam ko na ang dahilan kung bakit napadpad ako sa lugar na to. Kay buti ng Panginoon. Pupunta po ba dito ang kakambal ko? Gusto ko siyang makilala. Sabi ko sa kanila. Nagkatinginan sila, pati na ang asawa ko. Hindi ko alam kung matutuwa kang makilala ang kakambal mo. Pag-amin ni Daddy. Anong ibig niyang sabihin? Bakit naman po? Kapatid ko siya.
At masaya akong makilala siya. Muli silang nagkatinginan. Darating din tayo diyan, anak. Hintayin muna nating bumuti ang lagay ng mommy mo. Dagdag pa ni Dad. Nagtataka man ako. Kung bakit tila ayaw pa nilang magkakilala kami ng kakambal ko, hindi na lang ako umimik. Sigurado ay may dahilan sila. Pero kahit ano pa man yun, matatanggap ko pa rin naman siya. Dahil kapatid ko siya, kakambal at kadugo. Masaya kong inalagaan si mommy. Kagaya ng pag-alaga niya noong nasa kanila ako. Kaya pala mabilis kaming nagkapalagayan ng loob dahil mag-ina pala kami. Kahit si Daddy, sobrang bait sa akin. Kahit pangalan ng kakambal ko ay gusto kong malaman. Pero parang walang balak sabihin sina mommy sa kin kahit yon. Nagpaalam na kami ni Sander at umuwi. Tumawag na kasi si Ate Marga. At ayaw daw tumigil sa pag-iyak ni Isha. Bago umalis ay nangako akong babalik ako kinabukasan. Pero sabi ni Daddy, once bumuti na raw ang lagay ni mommy ay lalabas na rin sila ng ospital. Hon, kilala mo ba ang kakambal ko? Tanong ko noong nasa bahay na kami pauwi. Biglang nagpreno si Sander habang nagmamaneho. Mabuti na lang at naka-seatbelt kami. Tiningnan niya ako ng seryoso. Kinakabahan ako na kapag nalaman mo. Kung sino ang kakambal mo, may magbago sa atin. Gusto kong mangako ka na kahit anong mangyari. Hindi mo kami iwan. At ipaglalaban mo pa rin ang pamilya natin. Ano ba ang sinasabi mo? Ang tanong ko lang naman ay kung sino ang kakambal ko. Hindi na nakasagot si Sander dahil biglang nagring ang cellphone ko. The call was from an unregistered number. Hello. Bati ko. Hi, dear sister. So, kumusta ang kakambal ko? Kilala ko ang boses niya. Anong pinagsasasabi nitong impaktang to? Cholene. Ano na namang kalokohan to? Why don't you ask your loving husband? Oo nga pala, may gustong maghelo sa'yo. Tapos may narinig akong iyak ng baby. Hayop ka, Cholene. Huwag mong idamay ang anak ko sa kabaliwan mo. Paano nangyari to? Nagulat si Sander nang nagpanik ako, kaya agad siyang may tinawagan. Kasalanan mo to. Pinagsabihan na kitang lumayo ka, pero bumalik ka pa rin. Ngayon, magdusa ka. At malas mo lang nakakambal kita. Pagsisisihan mong nabuhay ka pa. Kakambal. Siya nga kaya ang kapatid ko. Kaya ba ayaw nilang ipaalam sa akin ang totoo? Cholene, please, ako na lang. Kung gusto mo, ako ang parusahan mo, wag lang ang anak ko. Wala siyang kinalaman dito. Kung magkapatid nga tayo, pamangkin mo ang batang yan. Ibalik mo na siya sa min, please. Pero tumawa lang siya. Magdusa ka. At ibinaba na niya tawag. Sander, ang anak natin. Totoo bang si Cholene ang kakambal ko? Di na ako matigil sa pag-iyak. Kinabig niya ako palapit sa kanya. Oh, Juan. Kakambal mo siya. Kahit parang hindi ka panipaniwala dahil napakasama ng ugali niya. Huwag kang mag-alala. Nag-report na sina mommy sa mga pulis. Hinahanap na nila si Isha. Paano niya nakuha ang baby ko? Alam niyang magkapatid kami. Pero kinuha niya pa rin ang bata. Nilabas daw to ni ate sa garden kasi nga umiiyak. Tapos bigla na lang may dalawang lalaking pumasok at sa pilitang kinuha si Isha. Nakita niya raw si Cholene na nasa nakasakay sa van. At tumatawa lang. Pagdating namin sa bahay ay agad kaming pumasok sa loob. Nakita kong hawak ni mommy si Ian. Mabuti na lang at hindi nila nakuha pareho ang kambal ko. Niyakap ko si Ian. Habang kinausap naman ni Sander ang mga pulis. Baby ko, kawawa naman ang kapatid mo. Sabi ko sa anak ko. I'm so sorry, Tisha. Kung sana'y hindi ko na lang siya inilabas. Umiiyak na rin si Ate Marga. Hindi mo kasalanan, ate. Hayop lang talaga ang babaeng yun. Hindi ko alam kung paano kami naging magkapatid. Nagulat sila sa sinabi ko. Kaya naman ipnaliwanag ko na rin sa kanila ang nangyari. Sas Mariosep, napakasama talaga ng babaeng yun. Alam niya rin pala na pamangkin niya si Isha. Pero kinuha pa rin niya ang bata. Sabi ni Mommy Sandra.
Pagkatapos ay bigla akong kinabahan. Ate, Mommy, nasaan si Chloe? Nasaan nga ang apo ko? Nagpanik na rin sina Mommy at ate. At mabilis nilang tinawag si Ali. Naglalaro po siya kanina ng bisikleta niya sa labas. Namumutlang sabi ni Ali. Naglalaro? Oh, nasaan na siya? Pasigaw na tanong ni Sander. Kumuha lang ako ng bimpo niya at pagbalik ko, waan na si Chloe. Bisikleta niya na lang ang naiwan doon. Takot na sagot ni Ali. At nanahimik ka lang, Ali. Sigaw ulit ng asawa ko. Pinakalma ko si Sander dahil galit na galit ito. Gusto raw sabihin ni Ali na nawawala rin si Chloe. Hindi lang siya makatiyempo. Dahil tensyonado na ang lahat sa pagkawala ni Isha. Baka tinangay din siya ni Cholin. Mapapatay ko na talaga ang babaeng yun. Huwag siyang magkakamaling saktan ang mga anak ko. Grabe ang kaba ko. Dahil baka kung ano na ang gawin ni Cholin sa mga bata. Wala kaming nagawa kundi hintayin ang tawag ni Cholin. Pero ayon sa pulis, naghahanap na rin daw sila. Tatawagan ko sana si Daddy. Pero naisip kong mag-aalala lang sila lalo at baka makasama lang kay Mommy. Kapag nalaman niya ang nangyari, dumating na rin sina Miggy at Jen. Tutulong daw sila sa paghahanap sa mga anak ko. Pero magagabi na at wala pa rin kaming natatanggap na balita. Mula kay Cholin o kahit sa mga pulis. Cholin POV. Kinuha ko ang isa sa mga anak nila. Gusto kong magdusa sila. Maramdaman kung paano maagawan at mawalan. Lalo na si Tisha. Iyak ng iyak ang sanggol kaya nagpabili ako ng gatas at feeding bottles. Pero ilang minuto na ang nakalilipas ay wala pa rin ang inutusan ko. Walang kwenta rin ang iba ko pang tauhan dahil hindi nila magpatahan ang bata. Ano nang gagawin ko sa'yo? Kasalanan ng nanay mo. Kung bakit ka nandito? Iniwanan ko ang baby sa kwarto at sumasakit na ang ulo ko sa kaiyak niya. Sakto namang dumating na yung inutusan kong tauhan. Pakainin mo ang batang yon nang tumahimik. Sigaw ko sa kanya. Opo, ma'am. Kaninong anak po ba yon? Kawawa naman po kasi ang baby. Sagot ng dalagita. Lalo tuloy nag-init ang ulo ko sa tanong niya. Sundin mo na lang ang inuutos ko. Ate, huwag ka nang magtanong kung ayaw mong malintikan sa kin. Sa takot, mabilis nang kumilos ang tauhan ko. Tatawagan ko pa nga pala ang magaling kong kapatid. Wala akong planong patulugin siya. Dahil gusto ko siyang mag-alala magdamag. Mabuti at mabilis kang sumagot. Maureen, bati ko sa kanya. Cholin, ang anak ko. Baka nagugutom na siya. Parang awa mo na, ibalik mo na siya sa amin. Abat marunong pala siyang magmakaawa? Kahapon lang ang tapang niya ay. Pakiko kung nagugutom ang anak mo. Makatatagal kaya yon ng walang gatas? Mga ilang araw kaya? Tapos ay humalakak ako. Maawa ka naman sa bata. Ano bang gusto mo sa akin? Gagawin ko ang lahat, ibalik mo lang ang anak ko. Magkita tayo, ikaw lang at ako. Bukas ng umaga. Ite-text ko sa iyo ang lugar. Adios, twin. Tila may sasabihin pa siya. Pero binabaan ko na siya ng tawag. Magtutuos kami bukas. At sisiguraduhin kong isa lang sa amin ang matitira. Nagkakagulo na ang lahat sa bahay ni Sander. Walang tulog ang lahat. At walang makapagsabi. Kung saan dinala ni Cholin, sina Isha at Chloe. Iyak tuloy ng iyak si Tisha. Hindi ako papayag na makipagkita ka sa kanya ng mag-isa. Tutol ni Sander. Pero yun ang gusto niya, Hon. Alalahanin mo na nasa kanya ang mga anak natin. Sabi ni Tisha. Buo na ang loob niya na sundin ang gusto ng kakambal niya. Ang mahalaga sa kanya ay maligtas ang mga anak niya. No. Hindi natin alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng babaeng yun. I can't put you at risk. Niyakap nito ang asawa. Huwag kayong mag-alala, sir. Gagawin natin ang lahat para maligtas ang pamilya niyo. Sabat ng pulis. Naghihintay na lang sila ng text ni Cholin. Samantala, may isang batang nagtatago sa ilalim ng mesa. Sa loob ng kwarto kung saan naroon si Isha.
Palihim nitong binabantayan ang kapatid na. Pinapadede ng isang dalagitang inutusan ng Mama Cholin niya. Wala man lamang nakapansin kay Chlu. Mula sa pagsakay niya sa loob ng van, hanggang sa pagpasok niya sa bahay na kinalalagyan ng kapatid niya. Naglalaro siya ng bisikleta nang nasaksihan niya ang pagkuha kay Isha. Kaya't palihim siyang sumakay sa nakabukas na van. Sa harapan nakaupo si Cholin. Noon kaya hindi siya napansin na sumakay, maging ng 2 tauhan nito. Kawawa ka naman. Nasaan ang nanay at tatay mo? Sabi ng dalagitang nagpapadede kay Baby Isha. Si Chlu naman ay nag-iisip kung kakampi ba o kaaway ang dalagita. Pero sa isip nito, mukha naman itong mabait. Hang on, Isha. It's here. Pabulong na sabi nito. Gutom na rin siya dahil kanina pa siya huling kumain. Lakas loob siyang lumabas sa pinagtataguan niya. Ate, tawag ni Chlu sa dalagita. Ay, kabayo. Hala, sino kang bata ka? Saan ka nang galing? Chlu gave her a friendly smile. Wag po kayong maingay. That baby is Ammo's sister. Kinuha po siya ni Mama. Naguluhan naman ang dalagita. Bakit naman kukunin ng mama mo ang kapatid mo? Tanong nito. Basta, ate. Ammo's sister was kidnapped by that bad lady outside. Who is Ammo's mother? Pero hindi niya anak si Isha. Mukhang nagets na rin ng dalaga. Pero iisa ang papa niyo. Tama, ate. Can you help us escape? Pero ate, may food ka ba? Gutom na po ako, Inilapag muna ng dalaga si Isha. At saka may kinuha sa plastic bag ang isang burger na binili niya kanina. Ayan, kumain ka muna. Ano nga pala ang pangalan mo? And my name's Chlu. And that is Baby Isha. Nilunok muna niya ang kinakaing burger bago muling nagsalita. Mama and Daddy are separated. I have a new mommy. And Mama is mad at her. That's why she kidnapped Ammo's sister. Kwento niya sa dalaga. Naintindihan ko. Kawawa naman pala itong si Baby Isha. Hayaan mo't mag-iisip ako kung paano kayo mailalabas dito. Teka, paano ka pala nakarating dito? Nagkwento naman si Chlu. Namangha ang dalaga sa kwento ng isang 5 taong gulang na bata. Kakaiba ang talino nito. Ikaw, 8, what's your name? Tanong ni Chlu. Ako si At Jeza. Bilisan mo na dyan. Baka bumalik na ang mama mo. Makita ka pa niya. Malalago tayo pag nagkataon. Inisip ni Chlu na tumawag sa daddy niya. Dahil kabisado naman niya ang numero nito. Kaya tinanong niya si Jeza kung pwede mayang mahiram ang cellphone nito. Meron, Chlu. Kaso walang load. Nadismaya ang bata sa narinig. Pag nakatakas kami dito, Ate Jeza, papasuplen po kita ng load kay Daddy. How about telephone, meron kayo? Promise yan, ha? May telepono yata dito pero nasa labas, sa may sala. Ganito na lang. Titingnan ko kung makahihiram ako ng cellphone. Doon sa 2 kuya sa labas. Teka. Ed, that's a bad idea. Baka po mahuli tayo. Bad guys ang mga yon, Ako na ang bahala doon. Magtago ka na lang muna ulit. Nakarinig sila ng mga yabag. Mabuti at nakapagtago agad si Chlu. Bago pumasok ng kwarto si Cholin. Sinong kausap mong mutsatsaka? Tanong nito kay Jeza. Wala po, ma'am. Kinakantahan ko lang po tong baby. Sa isip ni Jezay. Ang maldita naman ng babaeng to. Kaya siguro ipinagpalit siya ng asawa niya. Kanta pala yun. Baka tula. Mabuti at napatulog mo na yung batang yan. Umiikot na ang puwet ng nanay niyan. Sa pag-aalala, buti nga sa kanya. Ngayon ay sigurado na si Jeza na masama talaga si Cholin. Kailangan niyang gumawa ng paraan para matulungan ang mga bata. Pwede po ba? Akong lumabas saglit mamaya. Tatawag lang po ako sa kapitbahay namin. Baka nag-aalala na po ang nanay ko.
Pero ang totoo, tatawagan niya ang pamilya ni Chlu. Ang dadrama niyong mga hampas lupa. Bahala ka. Basta siguraduhin mo lang na hindi ngangawa ang batang yan. Lumabas na si Cholin pagkatapos. Lumapit naman si Chloe kay Jeza. Akin na yung numero ng bahay niyo o ng daddy mo. Sa labas na lang ako at makikitawag. Magtago ka lang ng maigi dyan, sabi ni Jeza sa bata. Labis ang tuwa ni Chlu. Ibinigay na niya ang number ng daddy niya pati na rin ang sa bahay nila. Thank you, Ete. Mag-ingat po kayo. Nakatawag na si Jeza. At si Sander ang nakausap nito. Sinabi nito ang lugar na pinagdalhan sa mga bata. Maraming salamat. Hulog ka ng langit. Pakibantayan na lang muna ang mga anak ko. Pasasalamat ni Sander kay Jeza. Naghanda na sila sa pagpunta sa kinaroroonan ng mga bata. Ayaw na sana silang pasamahin ng mga pulis. Dahil delikado ang operasyon. Pero hindi pumayag sina Sander at Tisha.